Maayong adlaw ug puno sa kalipay nga pagpakig-uban kaninyong tanan mga kapaglaom. Man kapaglaom TJ. Yes. Usa na usab kahigayon nakitang tanan mag-uban niini nga mga takna. Mga kapaglaom, among ipabot kaninyo ang among dakong pagpasalamat sa kanunay nga paglantaw sa atong programa. Among buhi nga pagampo nga ang gugma ug gaggiya sa atong amahan magauban kaninyo. You're right kapaglaom TJ no. So sa mga niaging adlaw nabusog gayud kita sa mga espirituhanon nga Yes. pagkaon nga nagpahinumdom gayud kanato kung unsa ka maayo ang Ginoo dinhi sa ato ang kinabuhi. Praise God. And karon nga mga takna, mga kapaglaom lain na usab nga topik ko ang atong usab mapaminawan nga for sure makahatag og inspirasyon kanato sa pagpadayon sa atong pagpangalagad diha kaniya. Sakto gayud ikaw kapaglaom Zay. Bisan asa man kamo nagtan-aw karon, welcome kamong tanan sa atong programa Gospel of Hope kapaglaom. Ug sa mga bago pa lang nga join sa atong live, mainiton nga pag-abi-abi kaninyong tanan mga kapaglaom. Amo usab gihangyo ang tanan sa pag-share nini nga live aron mas daghan pa ang makauban nato karon adlaw ug makadungog sa pulong sa Dios gaangay gyud ipadungog sa katawhan. Ug kung aduna kamoy mga prayer request, ayaw kamo pagduha-duha sa pag-share ug sa pag-send nini sa numero nga naka-flash sa screen o sa official Facebook page Hope Channel Central Philippines. Mga kapaglaom, before the speaker will share his part today, let us hear first a song entitled His Strength is Perfect. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power,
Mayong gabi sa ato ang mga hinigugma nga mga kapaglaom, mga kaigsuunan o mga kaygalaan nga nagpaminaw sa ato ang series of sermons sa tibuok nga simana karong simanaha. Gagabi nagsugod na ta sa aton una nga presentation o ang uluhan sa atong presentation ligad gabi is The Lord is my shepherd. Bago ko magpadayon mga kapaglaom, ganahan na pud ko akong Osbon ang pag-extend sa ginatuwa greetings gikan sa East Central Philippine Union Conference dinhimi sa Cebu City sa Gordo Avenue sa sulod sa atuang Hope Channel. I just want again to bring you greetings coming from our leaders, our President Pastor Joel Baliso, our Executive Secretary Pastor Jomar Campuesto, our Treasurer Pastor Rene Inapan, all the rest of our directors, ang atuang workers and staff, ang atoang Hope Channel crew, kami makaigsunan nagdala diya kaninyo sa ngamuang pagpanimbaya. Hinaot ngang Ginoo magpanalangin natong tanan. So ang atong tema karong simanaha mga kapaglaom, God's provision in our spiritual journey. Og karong gabi og karong kabuntagon sa lahi na pod nga dapit sa kalibutan kay nakabalo ko nga kani nga mensahe makaabot bisan asa nga dapit sa kalibutan. So ako nagpanibaya sa tanan nato nga mga viewers nga magtutok aning live. So ang ato tun-an karong gabi sumpay ra gyud sa atong gitun-an ligad nga gabi. Ligad nga gabi gitun-an nato, The Lord is my shepherd. Mao kaning kinatibuk-an sang chapter 1, sang verse 1 sa Psalms 23. Psalms 23 verse 1 it says, The Lord is my shepherd, I shall not want. Magbalik ko din mga kaigsuunan sa tuang presentation last time. Ngayon ako, ang Salmo 23 may ginatawag sa nga literary sequence. Ang Salmo 22, ang mensahe Mount Calvary, kay diha nga teksto ato nakita ang natabo dito sa Mount Calvary. Words coming out from the mouth of Jesus Christ na diha sa Psalms 22. Ato kanigitun-an nga sa tulo ka mga lintang sang kaluwasan mao kaning ginatawag justification. Tapos mag-ambak ko sa usa na pod ka bukid sa Psalms 24 sa tunutun-an ligad gabi Psalms 24 it talks about the Mount Zion or sa lintang sa kaluwasan ginatawag nato kani siya nga glorification. So dinhi ta makaigsunan sa tunga the in between of the two mountains, the Mount Calvary and the Mount Zion, ang atong gitun-an makaigsuunan mga higala dinhi sa Psalms 23. So ang Psalms 23 mao kani ang kinatawag kinabuhi sang mga Kristohanon nga human sila nagdawat sa Ginoo, human pagdawat sa Ginoo nagkinabuhi nga taas nga kinabuhi sa ilang eksperyensya kay sa ato natun-an ligad gabi ang justification tingali taas nga proseso nga kita makaigsuunan magdawat sa Ginoo apan ang paghinulsol usara ka mubo nga panahon o kita gipakamatarong. Mag-ambak ko dinhi sa Psalms 24 glorification. Ang glorification nubo ra gihapon nga eksperyensya. Ang taas nga eksperyensya mao kani ang ginatawag Psalms 23 the sanctification. Pero ligad gabi ato na giunahan nga sa panahon nga ang Dios maggiya kanato sa panahon nga kita mag-start sa aton kinabuhi nga uban ng Ginoo. Sa una pa lang nga lakang ang Biblia nagsulti ayaw kabalaka verse 1 ato natun-an ligad gabi I am your shepherd. Gisumpayan pagyod karon gabi sa aton nga pagtuon. I shall not want. Meaning the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaning the Lord is my shepherd, I shall not want, or verse 1 sang Psalms 23, actually, mao kani ang summary sa tanan yun nga mga verses panaog diha hangtod si ka 6 verse sa atuang Psalms 23. Summary, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ngano nga summary makaigsunan kay gipakita daan nato
sa ato ang pagpanlakaton, God's provision na spiritual journey, ingon na diha, basta siya mao ang ato manugbalantay, wa jud makulang kanato sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw. The Lord is my shepherd, I shall not want. So, unsa kani makaigsuonan nga hitabo sa ato ang kinabuhi. So, ang pangutana diha, ngano man ang sala, unsay rason nga ang sala nagsulod sa kalibutan? Daghan man tingali sa mga rason, o daghan man sa ginatawag sala, gihimo sa mga tao. Pero ang pinakarason yun nga ang sala nagsulod sa kalibutan, mo ni ginatawag makaigsunan nga discontentment. Ang dili pagkakontento. Mao kani ang naggiya sa yawa si Lucifer nga nahimo siyang Satanas. Kay di siya kontento sang iyang pagkamanulunda sa langit. Ganahan siya nga mahimo pod siya nga Dios. Tapos iya pod gintintal si Adan og si Eva kay kon imog lang tawon dito sa tanaman sa Eden. Ang Dios nagpahamtang nila dito sa tanaman sa Eden nga perting daghana sang bunga sang kahoy nga pwede nila kaunon. Tapos usarag jud kakahoy ang giingon sa Ginoo kaning bunga sa kahoy nga usarag jud kabuok ayaw mo kinig kaon. Daghan sang pwede kaonon nga bunga sa kahoy nga gipakaon sa Dios. Pero si Adan o si Eva, una jud si Eva, nagkadto didto sa gidumili sa Dios nga kahoy. Unsa may rason? Dili pa kontentos kadaganon nga pwede kaonon. Ganahan pa jud mag-eksperyensya sa gidumili sa Dios. Unsay nabo makaisunan kay dili kontento si Adan, una sunod pud diha si Eva, una sunod diha sa Adan. Sang ila pagkadili kontento, ang kalibutan nga gitawag nato planet Earth nahulog sa pagpakasala. Sa kinaiya nga dili kontento, ang resulta makisunan ngilngig nga resulta kay ang kalibutan nga planet Earth nahulog sa pagpakasala, naay kamatay, naay mga sakit, naay mga kanser, naay mga paghilak, kana resulta sang dili pagkakontinto sa atong unang ginikanan. Daghan nga mga pagkaon, bungas kahoy pwede makaon, apan ang usa ka kahoy nga dili gipakaon, ila pagid gikaon. Kung ato pa jud tagaan og usa ka mga istoryas bala nga kasulatan. Si Esau, unsay natabo kay Esau? Esau sold his birthright for just a bowl of food. Would he have died from missing one meal? Ang iya ginihimo mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga iya gibaligya ang iyang pagkamagulang didto kay Jacob. Ang kapalit sang iyang pagkamagulang didto kay Jacob kanang usar gyud ka bowl sa pagkaon. Ang pangutana ba, dili mamatay kaha siya kung dili siya mamiss niyang usa ka kananan? So kani makaigsuunan, nagsulti kanato karon gabi sa aton nga pagtuon nga ang natabo sa kay Esau nga nawala kaniya ang iyang birthright og nawala kaniya ang lineage ni Jesus Christ nga nagtransfer ngadto kay Jacob kay dili siya kontento makaigsuunan sa iyang kagutom, iya gikaon gibaligi ang iyang birthright. Mangadto na podta sa istorya ni Solomon. Si Solomon chose to have many wives. Unta ang ideal usa ra gyud ka asawa. Apan si Solomon di pa jud gamay pa kayo ang usa ka asawa makaigsuonan. Na siya ginatawag nga 700 wives and 300 concubines, usa ka libo. Perting daghana, wala makontento sa usa, gidaghan pa jud ang natabo makaigsuonan. As a result, his kingdom was later divided, and after some time it was conquered by Babylon and then by other nations. Kay mao nang resulta sang dili pagkakontento. Lot's wives became a pillar of salt because she looked back longing for her former life. Tingali basin na may pangunahuna nato nga madunggan nato nga siya naglingi kay tuwa didto ang iyang mga anak, apan naapoy ginatawag nga komentaryo nga siya naglingi kay iya pa gihunahuna kun usay nabilin didto sa Sodoma o Gomora. Kay wala siya dala siya paggagawas didto makaigsunan, unsay natabo nahimo siya nga haligi nga asin.
Kung aton patuan ang ginatawag mga Israelites kaniadto, ang mga Israelites more than 2 million of them gikan didto sa Egypt nga nang lakaw padulong didto sa Kanaan. Pero kaning more than 2 million ka mga Israelites gikan sa Egypt makaisunan padulong didto sa Kanaan. Ang istorya kani sila tanan wala jud makasulod didto sa Kanaan. Ang nakasulod sa Kanaan nga buhi nga gikan sa Egypt duwa ra jud kabuok si Joshua ra gyud o si Caleb. Unsay rason? Walay pagkakontinto sang ilahang pagpanlakaw nga kauban nila diha ang Ginoo. Nga Ginoo naghatag kanila sang tanan nila nga mga kinahanglanon. Meaning makaigsuonan ang pagkadili kontinto dako jud ang resulta sa kinabuhi sang mga tao. So therefore we can conclude from those examples, illustrations nga atong istoryahan sa taas makaigsuonan makakonclude jud ta nga if someday you and I are not in heaven, ang rason, it will most likely be because of this contentment. Kita, ikaw, o ako, makaigsunan, kung na may rason, nga basin, di ta makasulod sa dutang saan, o kinabuhing dayon, ang usa kadako, makaigsunan yun nga rason, kaneng dili pagkakontinto nato. Ngano gidala nako ni ninyo kay ingon manggod sa balaan nga kasulatan sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kaya Ginoo ato manog balantay, walay makulang diha kanato. So, ang tao nay pagbati sa pagkakulang. So ato tun-an karon unsa may himuon nato aron dili ta magbati sa pagkakulang kay ang pagbati makaigsunan sa pagkakulang nahulog ta sa pagpakasala. Kay si Lucifer, nagbati sa pagkakulang, kay ganahan po siya mahimong Diyos, nahulog sa sala. Si Adan o Siba, may pagbati po nga nakulangan pang Ginoo sa paghatag nila sa pagkaon bungas kahoy. Nangita pagid pagkaon nga lain, nga katong pagkaon makaisbungas kahoy, gidumili sa Dios. Si Esau makaigsuonan, pwede lamang tingali magpuasa, dili paghatag ay nga birthright, apang mga igsuon, mga higala, iya kanigi pulihan sa katong usa ra gyud kayahong sa pagkaon og daghan pa si Solomon unta ang ideya lang gyud usa ka asawa di makontento makaisunan unsa natabo daghan sa natabo kag ang resulta ngilngig nga pagkaresulta si Adan og si Eva naghimo sang planet Earth nga daghan kaayo mga kasakit bangod sa ginatawag pagpili sa pagkakontento sa mga pagkaon nga gihatag sa Dios diha kanila. People are highly ambitious. But such ambition does not necessarily lead to contentment. Kita sa atong kinabuhi makaigsunan ambisyoso ta. Daghan ta pangunahuna nga ganahan nato ang kunon tanan sa atong kinabuhi. Murag kani ganahan ko ani, murag kani ganahan ko ani. Hanglos ang aton utok, ang aton pangunahuna, overwhelmed sa ginatawag pagkadalo kay halos tanan nga butang ganahan nato kay dili ta makisumat tagbaw sa tanan nga butang dinhi sa yuta. People are highly ambitious, but such ambition does not necessarily lead to contentment. Kinsa man si Alexander the Great, usa ka hari makaigsuonan nga sang Gresya nga namatay sa edad nga 32, wala siya namatay sa ginatawag makaigsuonan pagkamatay sa pag-away, apang namatay siya sa dako nga ambisyon kasing-kasing nga ingon niya unta napaunta daghan nga mga nasod nga ikangker para hurot naman tanan makaigsuonan. So namatay siya sa pag-ambisyon taas nga sa edad nga 32. It is because ganahan unta siya nga napayuban nga mga nasod nga iya pamakaisunan ikangker. Mga ko din si Solomon. Solomon known as having the extraordinary wisdom. Usahay magunahon na ta bright man unta nga numan nga di kabalo manghimong desisyon siyang kinabuhi mo na usahay mga kaigsuonan mga higala kung naay panahon nga nagunahon na ta nga bright na ta kaayo kanang magunahon na ta nga murag kitang maayo sa tanan kinang magunahon na ta makisa kitang pinaka the best atong kinabuhi kana ba yang pangunahon na makaigsuonan makahulog pod sa ginatawag discontented o kita makaisma diskuryo sa atong kinabuhi. Si Marilyn Monroe was known for her extraordinary beauty. Gwapa kaayo. Apang anuman nga nakaplagan siya nga nag-suicide. Dili makahatag satisfaction ang inatawag nga pagkaayo sa nawong. Wa pa ko mag-ingon, makaigsunan nga magpilit ta magmaota. George Eastman, known as Mr. Kodak,
committed suicide despite being rich. Kani daghan man ni kwarta, apang ngano nag-suicide man ni sila. Si Marilyn Monroe, gwapa kaayo, ngano nag-suicide man sila makaigsunan. Kay naik nakulang sila kinabuhi, naikabuton unta sila, nga aron sila mahimong kontento, apang wala makabot makaigsunan, nakulang kanila nga dapat nila unta nakaplagan, unta wala sila mag-suicide. Ang example mga kaigsunan, ang ginatawag pagkamaayos at tunawong, dili yun din makahatag nato sa ginatawag lasting nga contentment. Ang ato kwarta di po din makahatag sa aton sa ginatawag lasting or satisfaction or contentment. George Eastman, iyan ang eksperyensyahan. Ang ginatawag mga kaigsunan, gahom, nga unta na lang ko'y gahom, na ko'y authority, satisfied na ko, di gihapon na si Alexander the Great, iyan na nasabtan. Una, unta, bright ko kaayo ng tanan nga nako, kasabot sa tanan nga butanga, dili gyapon masatisfied makaigsunan, nakulangan gyapon anak si Solomon. So today's revival message for God's people, sa tanan nato makaigsunan nga nagpaminaw, mao kaning revival nga ginahan ko dalon kaninyo. Kita sa aton kinabuhi, murag di jud ta makontento sa atong kinabuhi, murag daghan gid ta makaigsunan, kaluton aron ta maganahan nga diha jud ta masatisfied apan makaigsunan, di jud ta masatisfied sa butang sa kalibutana. So, ang revival nga ganahan ko dalon kaninyo ingon ani, sometimes usahay di ta makontento sa mga leader nato sa nasod. Mag-ingon ta kani corrupt. Sometimes di punta kontento sa aton mga leaders, sa atong simbahan. Ngano ingon ani sila? Sometimes dili punta makontento sa atoang mga pastors. Sometimes dili punta makontento sa atoang mga elders. Sometimes dili punta makontento sa atoang mga asawa, manong uban mangita lain nga asawa o mangita lain nga bana. Sometimes di punta makontento sa aton mga anak, maghunahon na ta, mga ipangiuban nga anak, nagkatog Amerika, daghang kwarta, akong anak, murag usahay, di ta makontento, ganahan punta nga sundugon po ng iban, hantod makaiso na madiskuryo po dato mga bata. Sometimes you're not content sang ato nga sa tanan nga butang nga niya sa atong kinabuhi, murag kulang kanunay, kulang ragyod kanunay, di ta makontento. Sometimes di punta makontento sa ato nawong. Muna paspasan po nato butang mga pinta diha aron nagyod makontento ta, muna daghan sa mga tawo di naging masabtan ang ilang nawong. Sometimes makaigsunan di ta makontento sa atong kaugalingon, muna daghan sa mga tao nga nag-suicide kay di sila makontento sila kaugalingon. Mga igsoon, mga higala, mga kapaglaom, unsay sulti sang Salmo 23 bersikulo 1 aron ta magbati nga malipayon, aron mas sakaplagan nato nga magmalipayon ta sa atong pagkinabuhi Kristohanon. Sayon nang yun kayo, Psalms 23 verse 1, the Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung sa ibot pasabot ani, katong sa taas, eksperyensya sa mga tao, nga wala go'y pagkakontento silang kinabuhi. Apan ang Salmo 23 versikulo 1 nag-ingon, kung ang ato Ginoo ato manugbalantay, wa nay makulang diha kanato. Mao day nang solusyon sa pagbati sa pagkakulang. Mga tao na ning kamot kay mura jud daghan kulang silang kinabuhi. Pero pinakasayon di ay nga atong paningkamutan aron walay magkulang sa atong kinabuhi. Ato pilion si Jesus Christ nga ato manugbalantay. Psalms 23 verse 1. If the Lord is our shepherd, we lack nothing. The Lord is my shepherd, I shall not want. If it so happens that we feel unsatisfied and not content with our Christian life, kung matabo magyod nga di ta kontento sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, mga higala, simply because Jesus is not our shepherd. Kanang mag-ingon ta nga, unsa naman ning akong kinabuhi, murag uban maayo man ilang kinabuhi, unsa naman ning akong kinabuhi, uban daghan man kwarta, unsa naman tong kinabuhi, maning uban kay gwapo o gwapa, apa makaisunan. Ang ato satisfaction, kung maabot ang panahon nga dili ta kontento sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, ang rason nga di ta kontento kay dili di ay ang ato manugbalantay, dili di ay si Jesus Christ ang ato manugbalantay. Lahi di ay ang ato manugbalantay. Wala ta nagpili kay Jesus Christ nga ato manugbalantay.
God is not our guide in our journey. Dili di ay siyang nagiya sa aton pagpanlakaton sa atong Kristohanon nga pagpanlakaton. Basta dili gani siya ang nag-guide nato, kung dili gani siya ato manugbalantay, walay satisfaction. We are making our own way and ignoring the voice of the true shepherd. Instead, we follow other voices. Kaya ang Ginoo nag-ingon, ayaw kadiha kadto, morning tarong nga dalan, di man ta maminaw. Lahi nga mga tingog ang ato makaigsunan paminawan. Meaning, ngano dili ta satisfied, kay wala nato gipaminawan ang atong manugbalantay. Wa ta naminaw kang Jesus Christ, wa ta nagbasa og bala nga kasulatan. Ang ato gipaminawan, Facebook usahay nga wala diha ang kamatuoran. Wala ko nag-ingon, di ta magamit og Facebook. Ang punto nako, dako aton panahon sa social media makaigsunan. Unsay nakulangan ta sa pagtuon sa bala ni kasulatan, unsay nakulangan ta sa aton mga pag-ampo. Ang resulta, walay ampo-ampo. Ang resulta, wala pagbasa sa bala ni kasulatan. Kaya ang pagbasa sa bala ni kasulatan, ang Dios nag-istorya diha kanato. Ang pag-ampo, kita nag-istorya ngadto sa Dios. Walay ampo, walay istorya dito sa Dios. Walay basa sa bala ni kasulatan. Ang Dios wala nag-istorya nato. Ang natabo, ang ato dalan ang ato gisunod o dili ang dalan sa ato manugbalantay. Murang Psalms 23 verse 1, God says that if the Lord is our shepherd, we shall not lack nothing. Kung siya mao nga aton manugbalantay, walay makulang diha kanato. Bago ko magpadayon, ganahan pug ko magbalik sa didto sa Salmo 22, Salmo 23 ug Salmo 24. Ang Salmo 22 makaigsunan justification, ang kamatayon ni Jesus Christ. Ang Salmo 24 glorification, didto na ta magsulod sa bagong Jerusalem. Then ingon sa Ginoo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dinhi sa kinabuhi, human ta nagdawat sa Ginoo, dinhi sa kinabuhi, bag-o ta magsulod sa bagong Jerusalem. Ingon sang bala nga kasulatan, I am your shepherd and you lack nothing. So meaning to say, kung ginpasabot ta sa bala nga kasulatan, pilion na ginato siya nga ato manugbalantay. Kay kung ato siya pilion nga ato manugbalantay sa aton pagpanaw sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, wa jud makulang diha kanato, because the Bible says, if Christ is our shepherd, then we lack nothing. Walay makulang diha kanato. I shall not want or we lack nothing means, kanang way makulang kanato. I shall not want or we lack nothing means, unsay ba't pasabot ani ako ni gibisaya makaigsuonan. I shall not want or we lack nothing means kontento ra ta bisan gikulang ta sa ato kwarta. Naay kontento, naay gikulang. Pero ang bot pasabot makaigsuonan, dili magod makapasatisfied ang daghan. Ngano nag-suicide man si Mr. Kodak nga siya makaigsuonan daghan og kwarta, because kwarta dili makapasatisfied sa tao. Ang makasatisfied sa tao si Jesus Christ nga nagpuyo sa tong kasing-kasing. Meaning kanang Jesus Christ nga nagpuyo sa tong kasing-kasing, mao kanang mag-ingon, ayaw na lang pangitaw daghan ang kwarta kay maglibog pang ulo mo diha. Kontento ra ta bisan gikulang ta sa kwarta. Kontento na ta, bisan wala ta, tagda. Nay panahon sa tong kinabuhi nga mag-ingon ta nga, pobre man tingali ko. Nay panahon sa tong kinabuhi, wala man tingali kog talento. Nay panahon sa tong kinabuhi nga, wa may mga tao di mangganahan ako. Apan makaigsuonan, kung mabati na to, nga murag kitang pinakamubo. Kung magbati na to makaigsuonan, nga mo dili tatalagdon sa mga tao, kay kita pud ang nubo. Apan makaigsuonan, kung naatay Kristo, kontento na ta, bisan wala tatagda. Kay ngano, nasabta na to, nga dili ta tag-iya sa mga tao nga wala magtagad na to. Ana nag-iya na to, kanang Dios na to nga atong gialagad. Amen, mga kaigsuonan. Kontento ra ta bisan ang kadaghanon. Ang kadaghanan wala nato nakaila. Tingali ako na ni pasayas ganiha. Kay ako magud gipasabot ani, especially nay mga tao say nga mag-ingon ko, pag-ingon ta sa atong kaugalingon, wala koy friends. Kay kani magud usay ang social media, kun natay gibati adto ta dito ta istorya. Example natay problema, butang nato dito sa sulod. Tapos nagunahon sige tag-atang kung kinsay magkomentaryo nato, wa jud nagkomentaryo nato. Muna daghan sa mga tao karon nga ang ilang pagbati gibutang nila sa social media,
thinking ang social media, maghatag nila og daghan nga mga feedback. Kung wala gani feedback, makaigsunan, nagunahuna sila, wala ko'y friends. So, kung wala tay friends, ayaw ka na i-focus diha. Kay walay lain nga makahatag nato kontento sa aton pagkinabuhi, sa aton pagpangalagad. Kung wala tay friends, kay mga tao di gunahan nato, di ta magpasagad diha hunahuna, kay ang ato tinuod nga friend makaigsunan. What a friend we have in Jesus. Si Jesus Christ mao ang tinuod nato nga higala, kag siya makaigsunan nagtagad nato kanunay biskan sa panahon nga kita makaigsunan na ato gibati nga wala na tao nagtagad diha kanato. Kontento ra ta bisan sa otoridad wala ta. Namo gyud panahon usay nga wa magikog abilidad, wa pag otoridad. Apa makaigsunan kun natay Kristo sa atong kinabuhi, kontento ra gyud ta. Kontento ra ta bisan nubo ra ang nahumanta. Na magoy panahon sa atong kinabuhi nga mayo na sila dagang kwarta na kay-eskwela. Ako man wala makoy kahuman, wala mako kay-eskwela. Apan mga kaigsuonan, bisan pa kita wala maka-eskwela, wala kahuman makaigsuonan. Ayaw ta hunahuna anak kay ngano ang Dios mao ang atoang manugbalantay. Biskan unsa ang ato nahuman, biskan unsa ang ato makaigsuonan status kinabuhi, basta si Jesus Christ mao ang atoang manugbalantay. Ingon sang Psalms 23 verse 1, if the Lord is our shepherd, we lack nothing. Ngano nga nakontento ra ta? Ako nasulti ganiha, kay si Kristo naaman sa atoa. Mao na makaigsuonan, if the Lord is our shepherd, we lack nothing. Ngano ako nagisulti kaninyo, ako Osbon, daghan nga mga tao naning kamot nga magkontento silang kinabuhi, daghan nga mga tao ganhan magdato aron magkontento sa kinabuhi, daghan nga mga tao nga halos tanan sa kalibutan ang kunon aron magkontento silang kinabuhi. Apang resulta makaigsuonan, wa joy pagkakontento. Ang pinakasayon sa pagkakontento kung si Jesus Christ ra gyud mao ang atuang manugbalantay. Many people have money, friends, power, authority, education, and beauty, yet they remain empty because Jesus is not in their hearts. Hinaot na sabtan nyo ko makaigsuunan, mga higala, makapaglaom sa aton nga pagtuon, kay ganahan jud ko nga makaplagan nato nga sa panahon sa kadaghanon sa aton problema sa kinabuhi, sa panahon sa patong pagbati nga mo natay kasina sa uban nga mga tao nga mas maayo mas kumpara nato, mga igsoon, nakulangan lang gyud ta sang Kristo sa atong kinabuhi aron kita magbati sa pagkakontento sa atong kinabuhi. By having Jesus in our hearts, we have all we need. Kung naatay Kristo sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, naa na tanan diha sa tua. Siya mao ang answer sa atong pagkinabuhi nga maghunahuna ta unsa pay atong kabuton. Siya makaigsuonan na atong kabutanon. Kung nakabot nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi, mao na nang pinakakatapusan, ultimate nga pinaka the best nga atong maangkon sa atong kinabuhi. Ako Osbon, mga kaigsuonan, Psalms 22 nagsulti diha kanato nga kita gipakamatarong sa Dios, gidawat natong Ginoo atong personal nga manluluwas diri sa Psalms 24 mao na ginatuwag Mount Zion, magsulod kita sa bagong Jerusalem. Kag sa aton pagpanlakaton Kristohanon diri sa Salmo 23 ang Ginoo nagsulti diha, ayaw ra gyud kamo diha kabalaka. Kay ang Psalms chapter 23 verse 1 summary sa whole chapter nga kun naa ra gyud si Kristo sa atong kinabuhi, wa gyud makulang kanato. Ang ginatawag diha nga walay makulang kanato, dilit po pasabot na ang tanan nato nga gusto nato maangkon. Ang but pasabot diha nga walay makulang nato, kay si Kristo mao magsulti nato nga mao na kana ang gusto nako matabo si imong kinabuhi. Kung masabtan na nimo nga ingon ana nang gusto sa plano sa Dios imong kinabuhi, kung amo na nasabtan nato nimo nga mao kanang ganahan sa Dios maabot si imong kinabuhi, wala na lain hunahuna ng mga tao. That's why makaigsuonan, mga higala, si Kristo ra gyud ang makahatag nato og satisfaction. And I would like to ask you to please ask Jesus Christ to live inside your hearts and inside your minds. Kaya kung naatay Kristo, mga kapaglahom, wala na'y ginatawag kulang sa atong kinabuhi. Sa mga tao nga nagpaminaw karon diha sa ilang mga balay, daghang problema magsulod sa atong pangunahuna. Daghan nga mga ambisyon sulod sa atong pangunahuna. Wala ko gasulti makisun na ayaw na lang tagplano sa atong kinabuhi. But the point is, kundi nato makaya ang ato gihandom nga gusto nato matabo, ang Dios na iplano, ang iya lagi gipangayo sa tua.
siya atong pilion sa atong kinabuhi. Kaya siya makaigsoon na maghatag kanato o ginatawag satisfaction or contentment. If you are not content with your life, the solution is to come back to Jesus Christ. Kani di ay ang ginatawag nga dili ta satisfied sa atong kinabuhi, ang resulta makaisunan or ang rason nga di ta satisfied sa atong kinabuhi, kanang rason nga usahay nakulangan ta sa atong kinabuhi, kanang rason usahay makaisunan nga naglibog ta sa atong pangunahuna, usahay mahinuktok ta makaisunan, ang nakulang baya nato makaisunan, wala ra gyud ta diha sa Ginoo. Meaning tanan karon nga nagpaminaw nato karong gabi nga murag nagbati kamo nga ang kalibutan inyo gipas-an, ang resulta baya dili baya na ingon nga gipas-an yung kalibutan. Ang problema ra kay ngano wala nato diay gipili si Ginoong Hesus nga mao manugbalantay sa atong kinabuhi. So kung ato gipas-an ang kalibutan, kung daghang problema nga ato gibati, murag daghan nagsakit sa atong pangunahuna, ang ato ra gyud himon mga igsoon, mga higala, balik ra gyud diha kang Jesus Christ, kay si Jesus Christ mao ang ato manugbalantay. Psalms 23 verse 1, it says, if the Lord is our shepherd, we lack nothing. Kung siya manugbalantay sa atong kinabuhi, why makulang nato? Ngano nagunahon mo'y kulang? Ngano nagunahon ko sa'y kulang? Kay ngano wa nagyud ta nagsunod o nagkuyog sa tingog sa atong manugbalantay. That's why we need to go back. If you are not content with your life, the solution is to come back to Jesus Christ. Balik ra gyud kita kay Jesus Christ. Balik kita sa aton manugbalantay, kay kung kita magbalik sa aton manugbalantay mga kaigsuonan, wala joy makulang diya sa atong kasing-kasing. Ngano ako nagibalik-balik? Kay daghan sa mga tao nga nag-suicide, daghan sa mga tao nga murag walay paglaom sa kinabuhi. Actually, kaning mga hunahuna nga wala tay paglaom sa atong kinabuhi, ang usa dagit kirason makaigsuonan, wa ra gyud ta nagkuyog sa aton manugbalantay. Kaning mga tao magunahuna, mas-suicide na lang ko, ngano sakit aton hunahuna, ngano di ta katulog, ang rason makaigsuonan, wa ra gyud ta magkuyog sa aton manugbalantay. Nay panahon makaigsuonan mag-ingon ta nga ngano ingon ani man akon asawa, ngano ingon man akon nga bana, ngano ingon man akon nga mga anak, marog di ka satisfied sa imo bana, di po ka satisfied sa imo asawa, di ka satisfied sa imong mga anak. Ang problema dili sila kun dili ikaw, kay kun na kay Kristo, ikaw makaigsunan mahimo gyud satisfied kag kontento sa imong bana, sa imong asawa kag sa imong mga anak, kas mga tao sa imong palibot. Kung makita nato ang yabag sa makinaya sa mga tao sa palibot, mga kaigsuonan, kung naan si Kristo sa atong kinabuhi, masabtan ra gid nato sila. Mo na nga si Kristo mao ang magpasabot nato ngano ang sitwasyon ingon ani. Mo na makaigsuonan ang Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Imo ra gyud og ako pilion si Jesus Christ nga atong manugbalantay, walay makulang diha kanato. If you are not content with your life, the solution is to come back to Jesus. Even if we do not have many material things, as long as we have Jesus, we have everything we need. Ako nasulti ganiya makaigsuonan. Kaya nga naman, grabe yun ang aton pangunahuna, ang aton utok, grabe yun magkapot, palibugon yun atong hunahuna. Apa makaigsuon abi ninyo, ang nagapadiskuryo nato sa kalibutan, murag ato ang kunon, murag dako taghandom sa kinabuhi, wala ko nag-ingon di ta maghandom, akon but pasabot, natay pangunahuna nga murag ato yun, gukdon ang tanan gusto sa atong pangunahuna makaigsuonan. Pero gapakapoy ra na, gapo-suicide ra na, aton imbita si Jesus Christ sa atong kinabuhi, mawala ra na makaigsuonan. Ingon, the Bible says in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ang kunon nato, ang gusto nato ang kunon, apang wala makaisunan si Jesus Christ nga manugbalantay, or dili nagikan kay Jesus Christ, di jud ta masatisfied. Pero kung unahon nato si Jesus Christ atong kinabuhi, Ginoo, ikaw ako manugbalantay sa akong kinabuhi, basta mauna ra gyud nato makaisunan, dili baya ingon sang Matthew 6:33 nga di ihatag kanato ang ganahan nato, apang ingon sa Biblia, unahar ako kay ako ra maghatag nimo sang imo gikinahanglan. Meaning to say, kung kita nakaangkon sa mga butang nga wala gihatag sang ato manugbalantay, kita ra gyud ang sa aton kauling pagpaningkamot, di ta masatisfied. Pero unahon nato si Jesus Christ nga ato manugbalantay, siya maghatag diya kanato kung unsang iya mahatag nato sa panahon nga sa ato gipili ato manugbalantay, mao kana ang ginatawag satisfaction.
Psalms 23 verse 1, if the Lord is our shepherd, we lack nothing. Ingon pa din sa Psalms 37:25. Yang punto mago din na panahon grabe ta maning kamot. Pero ingon ani Psalms 37 verse 25 it says, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Sanggamay pa ko hangtod natigulang nako, wa jud ko kakita sang mga katawhan nga mga matarong sa Dios nga nagpakilimos. Meaning ayaw ra gyud pasagding dako nga handom sa kinabuhi. Unaha ra gyud ang Ginoo makaigsuonan kay siya maghatag kanato sang dugang satisfied ta naapatay gikadugang diha kanato. If we feel empty, let us go back to Jesus Christ. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, kung murag kapoy ang inyong pagunahon karong panahon, balik ra gyud kag tawga si Ginoong Hesus. Nga na ang anuman ako ni gi-emphasize diha kanyo kay daghan sa mga tawo naglingkod hinuktok nga walay kalipay sa kinabuhi. If we feel empty makaigsuonan, let us go back to Jesus Christ. Mawala yagud na makaigsuonan. Ngano nga feel empty ta, wala lang kita Kristo sa aton kinabuhi. If we feel unsatisfied, let us go back to Jesus Christ. Atong kasing-kasing ngano wala nigihatag sa akong nganong uban naa, ang kulang diha kanato dili ang atong pangunahuna nga sila naa kita wala kundi nakulangan lang gid ta kay Ginoong Hesus. If we feel discontent, let us go back to Jesus Christ. Ngano Ginoo nga sila naa ako'y wala murag di kontento sa atong kinabuhi, unta Ginoo ingon ani pod ang matabo sa akong kinabuhi. Dili actually kana imong kikinahanglan. Nagkinahanglan na gid ka kang Ginoong Hesus diha sa imong kinabuhi. Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siyang ato manugbalantay, wala lang yun makulang diha kanato. If we feel worried, let us go back to our shepherd. Kanang maghunahon na tanga kapoy kaayo. Actually ako nagipasize ganiya hangtod road, kapoy kaayo, murag libog ko kaayo, murag ganahan ko matabunan na lang sa yuta, murag ganahan ko nga magliki ng yuta magsulod ko didto makaigsuonan. Just go back to the shepherd. Mahimo kang malipayon sa imong kinabuhi. If you are in trouble, let us go back to God. Dili na ang trouble ang katapusan sa atong kinabuhi. Ang nahimo lang na siya nga trouble kay wala lang nimo kauban ang Ginoo. So if we are in trouble, let us go back to God, mga kaigsuonan. If we are stressed or afraid, let us go back to Jesus Christ. Ako ni ginasulti kay daghan mga batan-on na stress, daghan mga batan-on nga gikuyawan sa kung say manabo dito sa unahan. Actually ayaw kakuyaw sa matabo dito sa unahan. Kaya ang unahan giandam na sa Ginoo ang kakuyawan nato makaigsuonan kun wala tay Kristo sa aton panahon karon. If we are stressed or afraid, let us go back to Jesus. Psalms 23 verse 1 again. The Lord is my shepherd, I shall not want. If you are not content with your life, the solution is to come back to Jesus Christ. Balik ng tas Ginoo makaigsuonan. Balik ta sa Ginoo mga kapaglaom kay siya mao ang mag-satisfy diha kanato. Again, ako ipasabot ninyo sa atong pagtuon karong gabi nga nagunahon na ta nga kung daghan na tag kwarta satisfied ta, dili na makasatisfied kay Mr. Kodak. Nga kung may atong nawong, may atong pagkahamtangan sa atong kinabuhi, gwapa ta o gwapo ta, di na makasatisfied kay Marilyn Monroe. Na tay gahom makaigsuonan, mangingon ta nga gamhanan ako nang tao nga gamhanan, may otoridad sa kalibutan, satisfied nako, di na makasatisfied didto kay Alexander the Great. Ang makasatisfied nato makaigsuonan, mao ang ato manugbalantay. Come back to me and let us continue our journey. Si Jesus Christ nagingon, balikir ako. Ngano naglibog ka, kay nagpalayo mangod ka nako. Balikir ako, kay magkuyog ta nga duha. Soon the journey will be over. Ingon sa Ginoo, I will wipe every tear from your eyes. There will be no more death, nor sorrow, nor crying, nor pain, for the former things have passed away. Ingon sa Ginoo, kuyog ta nga duha. Ato na kuyugan nimo pagpanlakaw, ang imong pangunahuna nga nagpabugat nimo, bugat na kay wala ko nimong kauban diha. Kauban ako sa imong lakaw kay magaan na maabot ang panahon di na ka maghilak
kay ang Dios mag-andam kanato sa ginatawag kinabuhing dayon. Mga kaigsuonan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Akon usbon, ang Dios ganahan Diod nga di ka magproblema. Ang Dios ganahan Diod nga anak kay lulan sa kinabuhi, imo na ilabay makaigsunan. Ang Dios ganahan Diod makaigsunan nga makasmile ka. Ang Dios ganahan Diod nga malipayon ka. Unsa himuon nato nga no may daghan nga mga tao dili malipayon, nga daghan nga mga tao nagpas-an bugat nga palasanon, ang tubag di makaigsunan, daghan tag problema sa aton kinabuhi kay dili man nato si Kristo ato manugbalantay. Psalms 23 verse 1 it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kung si Jesus Christ ang ato manugbalantay, walay makulang nato. Lipay ato kasing-kasing, lipay atong pangunahuna, linaw ato mga pangunahuna, og ang ato pagbati sa panahon sa pagtulog, linaw makaigsuonan. Pila kaninyo karong gabi or kamuntagon or kamudton or hapunanon, ganahan nga mag-ingon diya sa ato manugbalantay, Jesus Christ, ako manugbalantay, naglibog di ay ko, kay wala ti kagikuyog. Pwede ko nimo kuyugan na pod. Ang ato manugbalantay makaigsuonan, naghulat ra gyud kung kanus ata magbalik diya kaniya. Kay kung dili ta maminaw siyang tingog, lahi nga tingog ang ato gipaminawan. Kung dili ta maminaw diya sa Ginoo, sayawa jud ta nang paminaw. Apang karong gabi kung nasabtan nimo nga gitawag ka sa Ginoo magbalik nga magkuyog diya kaniya, ato siya kuyugan makaigsuonan kay tawhay dili bugat malipayon ang pagkinabuhi nga kauban ng Dios. Kay ingon sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Mag-ampo ta. Amahan og Dios namo nga balaan. Dagang salamat o Dios nga sa panahon sa amon pagpanlakaw, sa amon espirituhanon nga pagpanlakaw, ikaw naghatag kanamo og usa ka promesa nga kung ikaw mao ang among manugbalantay, wa joy makulang kanamo. Kaning pulong wa may makulang kanamo, dili but pasabot ang tanan nga gusto namo naa namo. Walay makulang namo kay bisan pa ang kinabuhi namo wala tanan apang na si Kristo, malipayon kami. Amahan kabalo kami nga nalayo kami kanimo kay lahi nga tingog ang amo gisunod. Karon nasabtan namo nga ikaw nagtawag diha kanamo, Ginoo magbalik kami diha kanimo. Palihog kuyugi kami. Aron ang amon pagpanlakaton Kristohanon malipayon. Dagang salamat, Ginoo, ikaw magapanalangin sa matag usa nga nagpaminaw nga bugat ang ilang kinabuhi. Problemado ang ilang pangunahuna, bugat ang ilang panimalay, bugat ang ilang trabaho. O Dios, giyahay sila nga magbalik diya kanimo. Kay kung ikaw ang magbalantay, malipayon ang amon pagkinabuhi. Salamat o Dios, ikaw nagtubag sa pag-ampo. Amo kanigitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pagkatahom gayud sa mensahe mga kapaglawom and kapaglawom zay, ug salamat usab sa pag-uban kanamo hangtod niining mga atak naa nang hinawot kami nga ang mensahe nga atong nagdungog karon magahatag og bag-ong kaalam, kusog, paglawom ug inspirasyon sa inyong kinabuhi. Hangtod sa sunod nga higayon mga kapaglawom dinhi lang sa Gospel of Hope.